Nagmaniobra na ang sasakyan kung saan nakalulan si Natalia at Limbert upang mag-U-turn at baybayin ng daan patungo ng kanilang kondo. Hindi na sila matutuloy pa sa bar na nais puntahan. Naging mabilis sa mga pangyayari na segundo lang ang lumipas at bigla na lang silang sinalpok ng malakas ng isa pang matuli na takbong sasakyan na lingid sa kanilang kaalaman ay nakatulog ang nagmamanehong driver. Kung kaya naman hindi nito namalayan ang mangyayaring sakuna. Malakas sa sigaw ng pangalan ni Limbert sa asawa at mahigpit na yakap. Iyon ang huling natatandaan ni Talia bago pa tuluyang dumilim ang buo niyang paligid at lamunin ang buong isipan niya. Nang nakakilabot na isipin. Naaksidente kami ng asawa ko. Tahimik na tanong ni Talia na hindi na alam ang sunod na nangyari. Katapusan na ba namin to? Hindi pwede. Marami pa kami pangarap ng asawa ko. Napakarami pa noon. Napasugod sa kusina ng kanilang villa si Renz. Mula sa garden ang marinig niyang malakas sa sigaw ni Althea. Kasunod ang malakas sa tunog na para na bang merong nabasag sa sahig. Naabutan niyang namumutlang mukha ng asawa nang lumingon sa kanya habang may kausap to sa kanyang cellphone. Bumilis ang tibok ng puso noon ni Renz. Mabibilang lang sa kanyang daliring makitang kaparehong reaksyon na yon na para bang may hindi maganda itong hatid. Namuunang mga luha ni Althea sa mata. Mahal, anong nangyari? Renz, kailangan nating magtungo ng ospital. Ang anak natin si Talia. Nangangatalang labing sambit ni Althea. Hindi naging malinaw ang dating sa kanyang pandinig. Alam niyang may iba nang nangyayari. Namanhid ang katawan ni Renz nang makitang bumaha ng mga luha ng asawa na para bang aligaga. Yung tipong wala pa naman tila may alam na itong pangyayari na dapat niyang malakas na iyakan at pag-aksayahan ng kanyang mahalagang mga luha. Gumalaw ang Adam's apple ni Renz nang mapalunok na. Sa ang ospital, nagawa pa rin niyang itanong kahit na parang may nakabaong kutsilyo sa puso niya. Akmang lalakad na si Althea upang makalapit sa kanya at maapakan itong mga bubog na nabasag na hawak nitong baso nang mabilis siyang pigilan na rin sa pamamagitan ng pagdipa upang mapansin. Diyan ka lang Althea, natataranta ng lamlamig pa rin ng buong katawan na umikot siya at binuhat ng katawan ng wala sa sariling asawa na sa mga sandaling yon ay malakas na umaatungal ng iyak na parang isa itong bata doon. Hindi pa alam ni Renz kung ano bang dahilan pero sinabi nitong alam niya may kinalaman sa unika iha. Gusto na ni Renz na mag-react, kanina pa siya parang mawawala sa kanyang sarili. Ngunit kailangan niya maging matatag para sa kanyang asawa. Kailangan niya ipakita kay Althea na masasandalan siya. Mahal, kalamahin mo muna ang sarili mo at sabihin mo ang, hindi, kailangan nating umalis Lawrence, hindi tayo pwedeng malate. Please, umalis na tayo. Althea, na-aksidenteng anak natin. Silang dalawa ni Limbert. Kailangan na nating umalis, Renz. Ang anak natin. Baka kung na paano na siya. Baka kung ano nangyari sa katawan niya. Umalis na tayo. Puntahan na natin siya. Malinaw na tura ni Althea ang ikinahinto ng ilang segundo sa paghinga ni Renz. Please, puntahan na natin si Talia. Ang anak natin. Patuloy na iyak ni Althea sa nangangatal ng buong katawan. Sige, kukunan lang kita ng balabal. Dito ka lang. Hintayin mo ko. Kalmadong sagot ni Renz pero ang totoo noon ay wala na rin siya sa kanyang sarili. Hindi na rin niya alam kung anong kanyang uunahin pa. Saglit lang ako ha. Kukuha lang ako ng gamit mo. Dito ka lang. Hintayin mo akong bumaba mahal, okay? Habang paakyat ng hagdan ay bumubuhos ng luha ni Renz. Napakarami ng mga negatibong pangyayari ang sumagi sa kanyang isipan. Hindi na niya namalayan pa kung paano siya nakarating ng kanilang silid upang kunin ang bag at balabal ng kanyang asawa. Patuloy siyang tahimik na umiiyak. Masakit ng dibdib niya na yung tipong kailangan niya ng sumigaw upang mailabas lang lahat ng laman noon. Minor accident lang yun, Lord please. Huwag naman sanang major accident ang nangyari sa mga bata. Samantalang buhol ang mga kilay ng sagutin ni Eleanor ang tawag sa kanya ng isang unknown number upang inform ang mga nangyari. Ilang beses niyang dinedma yon pero nang paulit-ulit na nangungulit ay wala na siyang mapagpilian kung hindi ang sagutin ng tawag at harapin kung ano ang kailangan nito. Hello? Sino ba to? Bakit ba tawag ka ng tawag? Ano bang atraso ko sa'yo? Masungit na boses niya sagot na kulang na lang ay patayan niya na kung sino man ang kausap. Hindi ka magpapakilala ko sino? Bigla na lang nanigas ang katawan ni Eleanor nang sandaling sumagot ang nasa kabilang linya at mapag-alaman ang nangyari sa anak kung bakit siya nila kinokontak. Agad niyang inutusan si Janice na tumawag ng taxi nang mapuntahan nilang anak sa ospital. At dahil malapit lang sa apartment niya yung nangyari at ang sinabing hospital na pinagdala na mag-asawa
Nauna na siyang nakarating kumpara sa mga magulang ng kanyang manugang na si Talia. Wala pang malay noon ng mag-asawa na bagamat nagawa ng iligtas sa bingit ng kamatayan ay kailangan pa umanong obserbahan ng mag-asawa na nasa ICU na rin. Kasalanan to ng asawa niya. Bakit kasi kailangan niya mag-walk out? Kung hindi sila kaagad umalis, wala sanang ganito. Napaka-brat niya talaga. Palaging gustong sinusuyo. Oras na magising si Limbert, gagawin kong lahat maghiwalay lang sila. Bulalas ni Eleanor na hindi na mapigilang magpalakad-lakad sa harap ng silid. Ipapahamak niya lang ang anak kung mananatili siya sa piling niya. Baka ikamatay niya pa yon. Kalaunan ni dumating na rin sina Althea at Renz na kaagad namang nahanap kung nasaan ang kanilang anak. Kinausap sila ng doktor at napag-alaman nilang vehicular accident ang nangyari. Ilang beses na muntit-muntikan ng himatayin si Althea na marinig yun lalo na't sinabi ng doktor na unconscious pa rin ng mag-asawa at hindi nila alam kung kailan magigising. Marami rin silang kailangang kunin na test upang ma-determine na safe ang dalawa. Hindi pa nila yun pwedeng gawin ng sabay-sabay ngayon. Hindi naman sila naputulan ng kamay, paa, o naparalisa. Hindi ba, Dok? Natataranta na tanong ni Althea na putlang-putla pa rin ang mga sandaling yon na hindi pa rin mapalagay. Sabihin mo, Dok, hindi ba? Bakas ng pagkagimbal sa bawat himaymay ni Althea dahil naalala niyang nangyari noon sa kanyang kapatid na si Kenji. Nalungpo ito at sobrang tagal bago muli nakalakad nang dahil din sa car accident yon. Ayaw niyang mangyari yon sa kanyang manugang o hindi naman sa sarili niyang anak. Miss, kumalma po kayo. Maayos na pong lagay nila. Kompleto rin po sila. Wala pa silang malay. Ipagdasal na lang natin hindi naapektuhan ang kanilang utak. Medyo marami lang ang sugat ng lalaki. Diyos ko! Ang anak ko! At tungal na ng iyak ni Eleanor na lumabas sa pandinig ni Althea na masyadong OA dahil alta namang walang luwang lumalabas sa mukha ng babae na hindi namumulang mga mata nito. Walang emosyon na nilingon lang siya ng mag-asawa ngunit hindi pa rin nila siya nilapitan upang kausapin. Ayaw nilang makipagtalo o pagsimulan yun ng panibagong gulo na paniguradong mangyayari. Hindi tanga ang mag-asawa para mag-aksaya ng laway. Binawi rin nila kaagad ang tingin sa kanilang banda. Ipinakitang estranghero ng tingin nila sa kanya kahit na kung tutuusin ay in-laws pa nila ang bawat isa. Anong ba klaseng aksidente? Binangga ba sila o nabangga? Tanong na rin sa tinawagan ng ibang anak upang papuntahin doon at kalmahin ang kanilang inang si Althea na wala pa ring tigil sa pag-iyak. Yun lang ang tanging naisip niya na paraan ang maging support system ang kanilang mga anak na sa ganitong pagkakataon at panahon ay hindi naman sila magagawang tanggihan, lalo na't kailangan nila sila. Hindi ko rin masabi, Mr. Salmeda. Pasensya na. Siguro hintayin niyo na lang ang resulta ng investigation. Magalang na tugon ng doktor na totoo naman dahil hindi nga naman din nila alam kung ano ang ugat noon. Pagdating ni Dos ng hospital ay kagad na napapre ng mga paa niya nang makita si Eleanor. Kinuha na rin ang atensyon ng anak sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang isang kamay at sabihin na kailangan na niyang umalis upang pumunta sa police station. Magkabalita siya naganap na kasalukuy ang investigation. Hindi siya papayag na gano'n na lang ang mangyari. Kailangan panagutin nila ang may kasalanan lalo na kapag napatunay na walang mali ang mga anak sa naganap na aksidente. Titiyakin niya na mabubulok sa loob ng kulungan ng kung sino mang driver noon na nagbigay na naman ng malalang trauma sa asawa. Mom, kalma na. Matapang yon si Talia. Hindi yun basta nalang susuko. Alo ni Dos na muling tinignan si Eleanor. Nasabi na ng kanyang ama na mag-asawang nasangkot kaya nandun din ang babae. Walang inuurungan yun. Magagalit lang yon kapag nagising at makita niya ang dami mong iniluha. Pati na kinalaman ni Althea ang kanyang sarili. Kagaya na sinabi ni Dos, baka nga pagalitan pa siya ng kanilang unika iha kapag nagising ito at malaman kung paano siya tumangis. Kung gaano karaming luhang nawala sa kanyang mga mata. Masuyong pinunasan ni Dos sa mga luha ng ina. Kasalukuyang nasa meeting siya noon na makatanggap ng tawag sa kanyang mismong ama. Kinansel niya yon. Nireschedule. Hindi siya nagpatumping-tukping pa na pumunta at layasan na nagaganap itong conference. Pagkaraan ng ilang oras ay pinayagan na silang makita mga pasyenteng wala pa ring malay. Ganun na lang ang iyak ni Althea habang yakap na mahigpit ang anak na nababalot ng benda ang ilang bahagi ng kanyang katawan. May neck brace pa ang mag-asawa na ayon sa nurse na abutan doon ay kinakailangan nila. Marami itong galos lalo na sa bandang mukha na sabi naman ng doktor ay maayos pa nila. Masuyo niyang hinaplos ang mukha ni Talia, partikular na sa mga sugat nito na may nakalagay na visible gamot. Paano ka na magiging model pa kung may mga pilat na sa mukha mo, ha? Gising na Talia, naririnig mo ba ang mommy? Nandito na ako anak, kailangan mong gumising. Hinihintay ka na namin, gising na ha?
Nagawa ng ilabas sa ICU pagkaraan pa ng ilang oras upang dalahin na ito sa recovery room dahil anytime ay maaari na itong magising. Samantalang naiwan pa rin si Limbert sa ICU kung kaya nasa harap lang nito si Eleanor at namamalagi at matamang naghihintay sa pagising ng kanyang anak. Hindi naman din kalayuan iyon sa naging silid ni Talia na nakuha ng kanilang pamilya. Ayaw nila na sobrang ilayong katawan ng anak kung nasaan ang katawan ng kanyang asawa. Mayroon silang pamahiin pagdating sa bagay pa na iyon. Buhay pa palang babaeng yun, Mom. Akala ko na siya mental hospital. Bakit nakalabas? Sunod-sunod na tanong ni Dos na mapag-isa na sila ng ina at lumabas na ang doktor na tumingin kay Talia. Marami siyang naisasabihin. Iba ang kutob niya. Sa palagay niya ay may kinalaman to. Hindi kaya siya ang dahilan ng aksidente nila. Hindi yun malabo, Mommy. Hindi naman siguro niya ipapahamak ang sarili niyang anak. Imposible, Mommy. Nagawa niya nang abandonahin siya noon, hindi ba? Basic na lang yun sa babaeng yun. Pasalamat pa nga siya na may binalikan pa siyang anak na handang mag-aruga sa pangit na ginawa niya. Hindi na sumagot si Althea. Pinag-isipan mabuting sinabi ng kanyang anak. Malay natin, Mom, na nag-away silang mag-asawa ng dahil doon sa baliw na babaeng ina ni Limbert. Huwag mo nga lasunin ng utak ni Mommy mo, Dosh. Pasok na ni Renz sa silid na galing niya ng police station. Napag-alaman na niya kung anong buong pangyayari at hindi lang yun bunga ng kanilang haka-haka. Aksidente ang nangyari. Binangga sila at hindi sila ang bumangga. Pa-U-turn ng sasakyan nila. Huwag kayong mag-alala. May kalalagyan na habang buhay ang driver ng sasakyang nakabangga. Tinikom ni Dos ang bibig sa utos ng ama. Hindi pa rin kumbinsido sa nangyari. Iba talaga ang kutob niya na marahil ay dahil sa isang sinapupunan lang sila na malagi ni Talia sa loob ng 9 na buwan. Napatunayan niyang may koneksyon sila nang tumawag si Uno at kamustahin si Talia dahil umano ay biglang naging masamang kanyang pakiramdam. At ang kapatid niya lang ang kanyang iniisip. Hindi nga siya nagkamali na may nangyayari pala sa kanilang kakambal ni Dos. Pinayapa naman ni Renz ang loob ni Uno. Ayaw niya na maapektuhan nito ang mental health ng anak lalo na't nasa malayong lugar ito sa kanila. Masamang bambintang Dos. Balik ni Renz sa usapan patungkol sa bintang kay Eleanor. Bakit, Dad? Sa tingin mo ba porkat nakalabas na yun ay magbabago na siya? Imposible na yun. Sabi nga ni Uno, kapag ang tao ay masamang damo, bihira ang nagbabago. Baka nga minamaltrato niya si Talia eh. Kailangan na niya magising para naman maipaliwanag yun sa atin ang tunay na kalagayan niya. Masasabi ko kapag nagsisinungaling siya sa hindi. Madaldal na patuloy pa rin doon ni Dos na parang babae. Noon na naalala ni Althea ang time na nakita niya si Eleanor sa kondo. Walang imik na tumayo na siya at lumabas ng pintuan. Natataranta naman siyang tinanong ni Renz nang nakikinitang magaganap. Ay iba. Althea, saan ka pupunta? Gulantang na hinabol na ito ni Renz. Sinamaan pa ng tingin ni Dos na hindi magawang makasunod dahil walang magbabantay sa kapatid nilang si Talia na wala pa ring malay ng sandaling yon. Nagkasya na lang siya sa pagtayo sa may pintuan upang tanawin ng kanyang mga magulang na patungo na ng ICU banda kung na sana mamalagi pa rin si Eleanor na gusto nang umuwi. Hindi niya lang pwedeng gawin yon dahil paniguradong pupulaan na naman siya ng mga salmeda na napakababa ng tingin sa existence niya. Eleanor, umamin ka nga sa akin. Sabihin mong totoo. Minamaltrato mo bang anak kong si Talia? Malayo pa lang ay nakagad ang tanong ng paninita ni Althea ang nagawa ng idurong mukha ni Eleanor na napaaw naman sa kanyang upuan. Makikita rin sa mukha niyang pagmaang-maangan. Bakit? Gising na bang anak mo at yun kaagad ang sinumbong sa'yo, ha? Matapang pang sagot ni Eleanor na halatang walang planong magpatalo sa dating karibal. Hindi ko siya minamaltrato. Sinabi ko lang naman na bigyan niya kami ng oras ng anak ko na magkasama. Ano nakakasakit doon, ha, Althea? Napaawang ng bibig ni Althea na para bang pinatunayan ng babaeng kaharap ang bintang niya. Ang ibig sabihin, pinapasama mong loob ng anak ko? Bakit hindi ang anak mong kausapin mo? Bakit kailangan ng anak ko? Hawak ba sa leeg ng anak ko ang anak mo? Galaiting palulan naman ni Althea na makatanungan kay Eleanor na kulang na lang ay hablutin niya at ilang paso mukha sa sahig. Walang humor ng tawa si Eleanor na nagwa pang mamewang. Yung tipong nagmamalaki pa ito. Malamang, tumatanaw ng utang na loob ang anak ko kung kaya sunod-sunuran siya sa asawa niya. Utas sa tura ni Eleanor kahit hindi naman niya napatunayan ng ganun ang totoong dahilan. Ang main goal niya talaga ay ang parating sa Salmeda na hindi naman nagmamahal. Ang nararamdaman ng anak, nalalaki ng mga mata ni Althea, nanilingon si Renz sa gilid na bakas pa rin sa mukhang naguguluhan. Muli niyang hinarap si Eleanor upang tanungin kung ano nga bang pinagsasabi dito ng babae. Utang na loob. Kailan namin ipinaramdam na may utang na loob si Limbert? Siya kayang anak mo ang marahipit na maging asawa ng anak namin. Huwag mong ipagmukha yung desperadong anak ko sa anak mo.
Kanino pa ba magmamana ng anak mo? Malamang siya pinagmulan niya at ikaw yun, Eleanor. Si Eleanor naman ang napaawang ang labi doon nang dahil sa nasaling na damdamin ni Althea. At ito pa ha, huwag mga ibuntun sa amin kung bakit malayo ang loob ng anak mo sa'yo. Dahil ni minsan hindi ka naman naging ina sa kanya. Kung ako rin naman ang masusunod, ayoko sa anak mo. Ayaw ko magkaroon ng sali ng lahi ang magiging apo ko ng dugo mula sa'yo. Ganun naman pala, bakit hindi ka nalang makipagkasundo sa akin na paghiwalayin natin sila? Hamon ni Eleanor na ang buong akali na sa isang papel sila ni Althea na nanaising sirain ng kanilang mga anak. Para ano? Itulad ang buhay nila sa'yo na miserable? Singit pa ni Renz na hindi na nakatiis sa ginagawang pakikialam ni Eleanor sa relasyon ng kanilang mga anak at alam naman niyang nasa maayos. Huwag mo nang itulad sa iyong kapalaran ni Limbert. Huwag mo nang iparanas sa kanyang mga pinagdaanan mo noon, Eleanor. Maawa ka naman sa anak mo. Mabuti nga't kinikilala ka pa. Sa ibang anak yan, itinakwil ka na. Hindi na makapagsalita doon si Eleanor na salita ng tingin sa mag-asawa. Talo na naman ba siya kahit na ngayon? Ano bang meron sa kanila at naging ganun silang mag-ina? Mas kumulo pang dugo niya dahil harapang sinasampal sa kanya ng dalawa na hindi siya naging mabuting ina sa kanyang anak na kasalanan din naman ng mag-asawa niyang kaharap. Sila ang naging nagtulak sa kanya upang maligaw ng landas at maging masama. Sila ang ugat kung bakit siya humantong sa pagkakaroon ng masamang ugali. Sila ang may sala. Coming from you, Renz? Mapanghamong tanong ni Eleanor na puno ng pang-aasar. Talaga lang ha? Hindi na nakapagtimpi pa doon sa Althea ang sinugod na si Eleanor at agad na hinawakan ng buhok nito. Walang hiya kang babae ka. Walang kupas ang kasamaan mo. Bulalas niya na masinigpitan pang hawak sa buhok nito. Hindi na paghandaan ni Eleanor kung kaya naman hindi siya makalaban dito. Hindi ka na talaga natuto. Halika't ipapaalala ko sa'yong nakalimutan mo kaya kong gawin sa'yo. Ikaw ang may kasalanan lahat ng pangyayari. Ikaw, narinig mo? Ikaw ang may kasalanan nito, Eleanor. Sinubukan ni Renz na awatin ng asawa na halatang gigil na gigil pa rin kay Eleanor kahit na matagal na naging alitan nila nang mahimasmasyan siya. Ngunit dala marahil ng bugso ng damdamin nito kung kaya nahirapan doon sa Renz. Idagdag pa ang patuloy na pang-asar ni Eleanor sa kanya kung kaya naman sa halip na lumuwag ang hawak dito ni Althea ay mas lalo pang humigpit ng plano yatang kalbuhin ang babae. Sige lang Althea, saktan mo ko nang makasuhan ka. Oras na magising ang anak ko, malalagot ka. Sasabihin ko sa kanyang ginawa mo sa akin. Pinagbibintangan niyo ako gayong wala naman akong alam. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam ko namang hindi kumakampi si Limbert sa alam niyang mali kahit na ina ka pa. Hindi mo kagayang anak mo. Mas matino siya. Mabuti na lang at hindi siya nagmana. Nagalboroto pang lalo sa Eleanor nang sabihin niyo ni Althea. Pilitong kumakawala sa hawak ni Janice na wala nang ibang nasabi kung hindi ang pigilan na lang ang among sumugod nang mapaghiwalay sila ni Renz. Talaga? Sige, makikita mo. Sasabihin ko sa kanya na pinagtulungan niyo ako. Magsisinungaling ka na naman? Go on, Eleanor, subukan mo. Tingnan natin kung meron kang mapala. Nagawa ng mahila na Renz pabalik ng silid ng anak nilang si Talia, ang asawang nanggagalaiti pa rin. Sinulyapan niyang anak na si Dos na nagpalala ng sitwasyon. Baliwala lang dito ang nakikita niyang kalagayan ng ina. Inaasahan na niya yon. Nakukulangan pa nga siya. Dapat mas malala ang nangyari doon. Tayo pang tatakutin niya. Sa tingin niya hayaan ng anak natin si Talia ang ganitong gagawin niya. Anong akala niya? Siya lang ang marunong magsumbong? Isusumbong ko rin siya sa anak natin, Renz. Parang batang tura ni Althea na sinulyapan pang kama ng kanyang anak kung saan tulog pa rin ito. Tama na mahal, ano ka ba naman? Hindi mo na siya kailangang patulan. Wala kang kailangang patunayan sa babaeng yun. Sambit na Renz na maingat ni inayos ang magulong hibla ng buhok ng asawa. Nagawa kasing gumanti ni Eleanor ng kaunting panahon kung kaya naman nagulo at nagkanda buhol-buhol pa rin yun. Dapat talaga, hindi siya naging asawa ni Talia eh. Bakit sa lahat ng lalaki siya pang napili niya? Napangisi na doon si Dos na nakita ng unti-unting kumakalma ang na-high blood niyang ina. Mom, nasugatan mo man lang ba? Kung hindi kaya napasyaan mo man lang ba? Tumahimik ka, Dos. Gusto mo ikaw ang sugatan ko? Banta ng ama dahil mukhang may binabalak ulit ang anak na asiranin ng ina. Baka gusto mong lagyan ko ng pasa ang buong mong katawan. Kumuha ka ng tubig. Nagtatanong lang naman ako, Dad. Sagot ni Dos na bantulot tumayo upang kunan ng tubig ang ina. Samantalang nalilisik ang mga mata ni Eleanor habang nagsusuklay na magulo niyang buhok. Ang kapal din ng mukha niya. Kung hindi lang siya gusto ng lolo ni Renz, ako sanang Mrs. Almeda.
Himutok ni Eleanor na halatang hindi pa rin nagagawang makamove on sa away nilang niluma na ng panahon. Nilingon niya si Janice na matamang nakikinig lang. Narinig mo? Ako dapat si Mrs. Almeda.